Yan. Hihilahin nila yung hose. Tapos, ayun, sinusuot nila dito sa ibabaw ng tangke. Yan o. Ganun pala, pupunuin nila yan. Tapos kapag napuno na yan, ang dipol sa baba, dun sa may gate valve na yon, iduduktong naman yung hose na to. O may iba sila sigurong hose na pinandi-distribute dyan sa mga kalamansi. Ganun po yung setup nila. Magandang araw sa inyo mga ka-agri. Dito tayo sa bayan ng Aritaw, Nueva Vizcaya. Pinuntahan natin yung isang kliyente natin dito na may mga tanim po na kalamansi. Ayan po, makita nyo sa likod natin, malalaki na po yung kalamansi niya. At ito, nagpa-technical support po si client dito. Sasamahan tayo mag-ikot ni Kuya Jonar dito sa kalamansi. Ito yung katiwala ni Sir Bonnie dito sa kanyang kalamansi farm. At ito nga, ang ganda ng view dito mga ka-agri. Ito, bulubundukin. Tapos meron din po siya rito resort. Yan o. Garbiel, ano yung pangalan ng resort? Gabriel's Farm. Gabriel's Farm. Ito yung mga malapit lang po dito sa lugar nila sa Aritaw. Pwede po kayo rito na pasyal at dito may resort po sila dito. Yan o, mga tanawin, ang ganda. Jonar, rito may napansin pa ako, isang puno. Ito yung kalamunding na tinatawag. Ito yung rootstock ng grafted na kalamansi. Lumaki na. Kailangan tanggalin mo yan. Yan o. Mapapansin mo naman yan eh. Ito yung ano yan eh. Kung titingnan mo, iba yung kulay niya. Medyo mapusyaw, medyo maputi ng konti, di ba? Okay. Doon sa ano. Tapos wala siyang sanga dyan sa loob. Andun lang sa dulo. Tapos ano to? Iba ang amoy ng masangsang amoy na to. O yun nga, kalamunding, masangsang amoy niya. Tingnan mo. Amoyin mo. Tapos amoyin mo yung dahon ng kalamansi. Kalamansi yan eh. Iba. Ano? Kalamunding yan. Ganyan ang pag-trace niya kung di mo matrace talaga. Kung baguhan ka nga lang. Ganun ang ano mo. Magkaiba yung amoy niya. Doon sa kailangan mo yan na tanggalin dito. Dito. Yan, siguro ito yun halos kalahati na pala nakuha na. Ito, tsaka ito. Kalamunding yan, rootstock yan Kung kaya mo, siguro kahit ito lang munang mga nandito sa taas ang putulin mo, tapos pagka na-open na, maluwag ka na, pwede mo na rin itong dalihin yan hanggang dito. Pwede mo siyang lagariin kapag yung wala na itong mga sanga na to. Medyo magaan na yan, lagariin. Pag ganun. Tanggalin mo yan. At may mga tinik yan eh. Ayan mapapansin mo ito Ayan may mga tinik. Kalamunding yan. Hindi yan namumunga. Namumunga yan kaso matagal. Yan yung ginagawang rootstock, yung bunga niyan. Hindi yan nabebenta sa merkado. Yun, medyo tumayog na nga. Walang laman yung ilalim. Kasi parang pansin ko, Jonar, pinoproning mo ilalim, huwag mo ipoproning. Huwag mo ipoproning yung ilalim kasi ano yan eh. Dagdag yan sa sanga na pag-aanihan mo. Itong ibang kalamansi na to mga ka-agri, medyo talagang rolling itong lugar na to. At nakikita ko nga mga ka-agri, walang daan tubig ito. Kailangan itong lagyan ng daan tubig. Siguro pwede ito asarolin papunta dito. Asarolin yan, kakabigin yung lupa papunta dito sa baba para harang ng tubig dyan. Para kapag nagpatubig, Jonar, medyo nai-stack yung tubig dito sa linya na to. Yun ang kailangan. Kasi pag sa ganyan, kahit patubigan mo, pag walang daan tubig, kung saan saan lang din pupunta yung tubig. Tapos minsan baka hindi pa maanuhan yung kalamansi. Kaya kailangan dito hahawian. Paano ba ang style ng patubig mo dito? Puno-puno? Kuya, dilig. Dilig ng hose? Opo. Ayun. Siguro, ang gawin mo dito kung talagang medyo malaking trabaho to. Kasi magre-repair tayo. Ang natin dito, asarolin ito, ikahahawiin dito, siguro mga nasa 1 meter ito.
half meter dito, half meter din doon. Kahit dito siguro mga ano na lang yan, mga 0.3 meters. Dito mga 0.5 meters sa kabila. Dito siguro baka mas malapad, tapos hawian na lang yan para magkaroon ng harang ng tubig, ma-stack ng konti yung tubig niya pagka pinatubigan mo. Ito tulad na to, na proning mo tong ilalim na to. Oo, kasi dapat hindi pinoproning eh. Sayang yan eh. Dagdag sana yan sa sanga na pag anuhan mo, pagbubungahin mo eh. Yun talaga kailangan. Huwag mo ipoproning. Ito may mga bunga pa, yung iba mga ka-agri ito. Medyo tansya ko lang kasi medyo bitin na ng konti sa tubig ito. Nakikita naman sa dahon. Pero malalaki po yung bunga ng kalamansi nila. Makakapal ang balat. Parang siguro nasa lupa din ito. Maganda rin yung lupa nila. Kasi may mga tanim pa sila dyan na rambutan dyan. Mamaya ikutin din natin yan para malaman natin kung talaga bang ano to, yung lupa nila, kung kabing-kabi sa mga prutas at sa kalamansi. Yung bang pinutol mo, Jonar, na mga sanga, mga buhay naman yun? Buhay naman po. Pinroning mo lang talaga, ano? Kasi medyo makuntuwa. Ganun talaga, hindi ka makapunta dun sa ilalim, ano? Ganun talaga yung kalamansi. Pero, ayan, pagkakataon mo na rin yan para maiayos mo yung ilalim ng kalamansi habang hindi pa uli umuusbong yung pinutol mo. Kasi ngayon, umuusbong-usbong na iba. Siguro, kailangan dito maiayos mo na agad bago lumago pa. Yun ang isang ano pa. Ito, tansya ko sa kalamansi na to ng mga nasa ano na to. Mga 6 na taon na siguro to, pataas. Kasi medyo ano na eh. Makaka-agree itong si Jonar, inabutan na daw po niya dito yung kalamansi na to. Na nakatanim na. Mga ilang taon ka na dito sa farm ni sir? Nung June lang po yan. June lang, last year. Last year po. Iba yung nag-alaga nito dati, ano? Iba po yan. Ito lalo ito, conditioning to mga ka-agri. Ito, ang kailangan mong tanggalin, yung mga patay na sanga. Medyo kailangan mong tiyagain ito para magbigay uli ng mga bagong sanga. Tapos yung mga baging na to, putulin mo na yan sa ilalim. Kung kaya mo, bunutin mo yun ito. Ito, busit itong baging na to. Oo, maano to. Maano to eh, umiipit ito sa ano, sinasakal nito yung mga sanga ng kalamansi hanggang sa umano na siya. Pumakat na dun sa sanga na to. Tapos, ano na yon, may madideform na yung sanga ng kalamansi hanggang sa wala na siyang laban kapag humangin. Mababali na lang. Kaya ito, anuhan mo, tanggalin mo to pag ano. Ito hanggang sa ugat. Busit yung baging na to. Number 1 kalaban namin na baging ito sa kalamansian. Kaagre, hindi ito daw yung source ng tubig nila. Nandito sa bandang baba. Malapit na nga yan sa kalsada. Yan o. Ito po ay submersible. Mga kaagre. Submersible po ito. Gumagana. Gumagana to. Gumagana. Oo, maandar. Mihigop. Distress po yung casing na tubo. Ito po siguro baka 1 1/4 yung laman sa loob nito na submersible na makina nila. Tapos yung out nila, di uno mga kaagri, 1 inches diameter yung hose nila na out. Dito kumukuha ng pantubig sa swimming pool at saka po dito sa mga pananim nila dito na rambutan at saka kalamansi. Ito pa kaagri, isang source ng tubig nila. Vertical po na jet pumps, na gold pump dito. Ito naman po ay 3/4 inches diameter, tapos nag-reduce po sila ng 1/2 inches diameter ng hose. Yan. Kumbaga pang ano lang to, pang backup. Kung katulong lang ito sa pagpupuno ng tubig po doon sa tangke nila. Dito overlooking na dito, mga ka-agri. Ganda ng lugar ni Sir Bonnie dito. Ang kanyang Garfiel's Farm Resort.
Saan ang imba ka ng tubig? Yung pondo ng tubig mo. Oo, kuya. Ano? Malaki-laki din to. Malaki din yan, kuya. Oo. Ganun pala technique. Kasi dito, mga ka-agri, bundukan na kasi siya. Although dun sa baba, bukid ron, pero medyo malayo pa siya dun eh. Parang ang lapit lang tingnan kasi niyan. Pero malayo yan, mga ka-agri. Kasi nasa bundok kami. Medyo nasa mataas na kami ng parte ng bundok. Hindi naman ito yung pinakamataas kasi ayun yung mga matataas eh. Kumbaga ito yung mga burol. Dito yung pwesto ng ano ni sir. Kaya ganun ang setup nila dito. Gumawa sila ng tangke na malaki, pinupuno nila to. Tapos ito yung pinandidilig nila dyan sa kalamansi. Dinidistribute nila yan. Sabi ni Jonar, ganun pala ang diskarte nila, setup. Magmula dito mga ka-agri, medyo tanaw mo na yung kalamansi doon. Ayun. Paikot. Ayan o.